What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back para mag-vlog na naman guys dito sa Chinatown sa Bangkok, Thailand. And kilala ang Chinatown dito sa Bangkok, Thailand na nagpo-food trip, no? So yun ang gagawin natin ngayon. Actually napanood ko ito sa isang sikat na vlogger dyan sa Pinas and nag-ano siya dito, nag-vlog siya and kaya naman sabi ko magawa nga rin. And ngayon nandito na ako sa Chinatown guys and samahan nyo ako na mag-food trip dito. Nandito na ako sa isang market, no, ng Chinatown. So titignan natin or check natin yung mga pwedeng makita or mabili dito, no. So ayan, may mga duck noodle dito. Naglalakihang ano, no, mga pato. And syempre talagang hindi mawawala ang mga prutas dyan. Yan. Kunti lang pagpipilian dito sa area na to, no. So lilipat tayo dito sa kabila, tatawid lang tayo. Ayan. So dito naman tayo tumingin. Baka mas maraming pagpilian. Actually malaki-laki naman na itong Chinatown dito sa Bangkok. Kaya marami tayong pagpipilian. Ayan. Talagang usong-uso sa kanila ang durian dito. Labas tayo ulit guys kasi parang local market tong inside na to, so walang masyadong restaurant or street food dito sa area na to, parang palengke lang talaga siya. Ayan. So maghanap tayo ng iba. So ngayon hinahanap ko yung ano, no, may Michelin star na street food and papunta ako ngayon doon. Ayun, palagay ko nakita ko na siya dito sa area na to guys. Ayan yung ano na yan. Yan, yung tindahan na yan guys, Michelin star yan. Kaya naman, dyan tayo unang kakain. Ayan yung ano nila guys, yung Michelin star nila. So ito yung in-order ko sa kanila guys, no. Fishball Chinese noodle soup. And makikita natin marami talagang taong kumakain dito, no. And mahigit sa 5 yung Michelin star nila. Kumbaga recognize sila na masarap talaga, no. And talagang street food na street food siya. And nagkakahalaga ito ng 50 baht guys. Check natin guys, no. Tikman na natin. Mayroon naman silang mga ano dito, panimpla, mga spices kung gusto mo ng mas maanghang, tsaka salt yun. Lagyan natin ng konting salt and konting patis. Then una, taste natin yung sabaw. In fairness, masarap. Parang yung flavor nitong pinaka ano nila, squid ball, naglalasa dun sa pinakasabaw mismo. Lagyan nga natin ng konting spices dito. Mas lalong sumarap. Buti hindi sila ganun kamahal kahit na-recognize sila ng Michelin. Usually kapag ganyang recognize ng Michelin, nagtataas sila ng presyo. Siguro inano talaga nila na maging affordable para sa mga taon. Kumbaga pangmasa yung ano nila. At in fairness dito sa pwesto nila, wala silang kakumpetensya. As in, malayo pa yung mga ibang street food dito. Talagang sasadyain mo siya. Sarap.
Tapos meron siyang dumplings. Sarap ng, ang sarap ng meat. Napaka-meaty niya. Sarap. Ang sarap ng meat niya sa loob, guys. Habang lumalalim yung gabi, mas lalo pa dumarami yung customer nila, no? And talagang ano talaga sila, pinupuntahan sila ng mga tao kasi ang dami nilang staff na nag-aasikaso. Ang sarap ng squid ball, napakalambot. Para sa akin yung timpla niya, hindi siya salty, kumbaga katamtaman lang. Pero syempre depende yan sa panlasa mo, no? Kung kulang pa yung lasa nito sa'yo, pwede ka namang mag-add kasi mayroon namang dyang patis and asin na ilalagay. Ayan. From 2018 to 2025 na sila ng Michelin star. So mapapansin nyo rin naman na marami talagang pumupunta, sinasadya sila para kumain. Yung pinaka noodles pala nun, guys, is rice noodles, no? And masarap talaga siya. Nasimut ko nga siya actually. And ngayon magpuproceed naman tayo sa ibang area. At kung sakasakali na sasadyain nyo siya, guys, puntahan at gusto nyo matikman yung street food na yon, makikita nyo itong temple na to, guys. Then dediretso lang kayo dyan, then kakaliwa dyan sa area na yan. Ayan. So pwede nyo naman siyang i-google map para makita siya. Bali ang ilalagay nyo lang is Chinatown street food, din lilitaw na siya. And sundan nyo lang yun. Pag nakita nyo na tong Wat Sampad Awongs or Wat Ku na temple, then ibig sabihin malapit na kayo. Ayan. So next naman tayo, hanap pa tayo ng iba, guys. Dito sa Chinatown, guys, meron silang building na ganyan, no? Na ang pangalan din talaga is Chinatown. So kung gusto nyong subukan dyan, pwede rin. But for now, dito muna tayo sa mga street, maghanap ng pwedeng makakainan, diba? Ngayon bumalik ako dun sa unang area na pinagbabaan ko, no? Ayan. And mas maliwanag na ngayon compared kanina dahil 6:30 na. Kaya naman yung mga ilaw, ayan na, guys. Tapos dito sa area nito, ang daming foreigner. Ayan, oh. Ang daming mga puti dito sa may TNK Seafoods. Ano kayang meron dito? Ayan. Mabenta sila. Puro foreigner yung kumakain doon. Compared dito sa katapatan nila na walang customer. So ibig sabihin yung na yun is masarap, no? Pero nasilip po yung price nila, nasa 200 baht pataas, no? Kasi nga mga seafoods yung binebenta doon. Usually talagang mahal ang mga seafoods kahit saan naman, di ba? Meron isa pang restaurant dito na dinadagsa, guys. So ayan, may pila talaga siya. Ayan, no? Grabe, ang daming tao, no? May mga certain area talaga na matao. So gusto ko mang kumain dyan, pero parang mahaba naman yung pila. So pass muna tayo. Siyempre po, tayo, di ba? Kailangan dun sa walang masyadong pila. Marami man tao pero hindi ganun kadami yung pila, yung hindi ka naman yung maghihintay ka ng matagal.
Classic coconut. Yan, tikman na natin to guys. Yung pinaka ice cream niya is vanilla, no? Tapos inanuhan lang siya talaga ng coconut na to. Parang yung pagka-vanilla niya may combination sa nung coconut. Tapos yung nilagay nilang peanut, nagko-complement dun sa lasa. Ang sarap niya. Kaya pala kanina pa dinudumog kasi masarap din talaga. Tignan nyo guys, no? Kaya yung ibang customer umalis na eh. Pero more on foreigner talaga yung na-curious ako. Kaya trinay ko siya. Yung tamis niya, hindi siya yung ganun mas sobrang tamis, katamtaman lang. Tapos yung pinaka-peanut na toppings niya, meron siyang konting alat. Kaya nagbabalanse yung tamis tsaka alat. Yung pinaka-coconut niya guys medyo matigas, no? Hindi siya yung parang bata or yung malambot. Medyo matigas siya. Parang may pagka sabihin na natin parang bukayo na siya. Parang ito yung klase ng na masarap ibukayo. Lagyan ng asukal kasi bukayo mo siya. Ang cute ng buko nila, no? Mini size. Meron silang mini size. Hindi ko sure kung meron din tayong mga ganitong size na buko sa atin. Kasi usually mga nakikita ko talagang malalaki sa atin, no? Pero sa totoo lang guys, yung ini-expect ko na street food dito sa Chinatown, hindi ka parehas sa Chatuchak o kaya sa Pratunam na magkakatabi yung mga kainan. Dito talaga hanapin mo talaga, hiwa-hiwalay siya. As in. So kung pupunta kayo dito, i-expect nyo na hindi sila tabi-tabi. Kumbaga, i-search nyo na kung ano yung pupuntahan nyo para hindi kayo mapagod sa paglalakad.
Yun, tapos ko na siyang kainin guys. And may recommend ko na kapag pumunta kayo dito sa may Chinatown, puntahan nyo siya and tikman. Kumbaga recommended ko siya dahil masarap talaga siya kayo. Yung pangalan ng store is Coco Aloha, no? And tignan nyo, marami pa rin pila and kumakain doon. So talagang masarap talaga siya. Kahit maliit lang yung size niya, sapat na siya guys. Kasi hindi lang naman yun yung kakainin mo eh. Kumbaga, nandito ko nga para i-experience yung mga pagkain dito sa Chinatown. For 59 baht, sulit na siya guys. Masarap. And ngayon, mag-next naman tayo. Ito, 50 baht. So, i-challenge na natin yung sarili natin. Ayan. And ilagyan niya ng pampalasa. Okay. And dumating na yung panahon guys para tikman itong ano nila, ayan. Yung mga uod and parang ipis. Tsaka meron ding kamaro na katulad sa atin. And yun, dahil walang mapwesto ha, dito na lang kung saan may ilaw. Sana naririnig niyo ako, no? So unang titikman natin ito. Para siyang grasshopper guys. Medyo weird yung lasa. Pero dahil dun sa pampalasa, hindi naman siya nakakadiri. Masarap siya actually, parang inadobo. Ganun yung nalalasahan ko sa kanya. Ayun naman, itong kamaro. Ayan siya guys. So parang ipis. Ang sarap. Parang sa akin masarap naman siya guys. Siguro dahil sanay ako dati sa province na kumakain ng kamaro. Ito hindi ko pa ito natitikman, pero nakita ko na dati ito sa Korea. Mananap bro. Ayan. Malinamnam siya na may konting amoy. Ganun siya. So yung nagugustuhan ko siya, masarap. Parang hindi naman siya challenge sa akin. Siguro dahil halos lahat naman kinakain ko. Is it good? Yeah. Try it. Where did you buy? There. Okay. I'm gonna try. What It's delicious. Tara. Grasshopper? Yeah. Grasshopper? Yeah, thank you. Okay. Right up, brother. Ang alam ko, Pilipino yung mga yun. In English pa ako. Pero masarap siya guys. Puwera biro. Hindi siya challenge para sa akin. Ayan, may uod-uod pa siya. Kailangan lang ng inumin kasi medyo parang habang tumatagal nakakasuya siya. Pero masarap siya guys ha. Pero para sa akin itong ganito karami, parang masyado siyang marami para sa akin. O kaya mas masarap sana kung mayroong kanin, ipang ulam, masarap siya. Ayan. Ito yung grasshopper guys. Kita nyo ba? Let's go. Ganito pala yung lasa ng grasshopper. Samantalang sa probinsya namin, lumilipad lang to, hindi pinapansin. Masarap pala. Ayan. Yung iba, bumili ng Scorpion, which is yung pinakamahal. It's 100 baht. Eh ito, combine na siya ng iba't ibang uri ng insekto for 50 baht.
Ayan, naubos ko guys, no. So, I recommend na pag pumunta kayo dito sa Chinatown, try nyo din siya. Para sa mga nakasubok na ng ano. Actually, masarap siya. Kaya hindi siya naging challenge sa akin. Magiging challenge para sa mga taong excuse me po. Ayan. So, ngayon naghahanap na lang ako ng maiinom, no, kasi medyo may suya factor siya, gawa ng syempre inano siya na mantika, no. At the same time, marami yung portion na binigay para sa akin. Ngayon, bibili lang ako ng inumin, din babalik tayo doon para maghanap pa ng makakain. Ayan, bumili lang ako ng Pepsi guys, no, para matanggal yung umay na naidulot ng mga insect na kinain ko kanina. Then after nito, babalik tayo ulit. And palagay ko, titingin lang ako ng isa pang kakainin. Then, i-end na natin. Kasi busog na rin ako guys, actually. Ayan. And papakita ko lang sa inyo yung paligid ng Chinatown or yung gitna. No? Ayan. Yung mga restaurant talagang maraming tao kumakain, no? Maraming nagtatry dito. Even yung mga kano or yung mga American, mga Western, talagang tinatry din nila i-challenge. Sila talaga hirap sila. Hirap talaga silang kainin. Parang hindi sila makapaniwalang kinakain yung ano na yun. So nakikita ko rin na mayroon sa kanila yung kino-content din nila. O video rin nila para siguro remembrance nila na nagawa nila ito sa Bangkok, Thailand, di ba? Kita nyo naman dito sa area na ito. Yan, dito talaga sila nag-i-street foods, no? Yan, ito naman yung i-try natin guys. This one. Okay, thank you. Ayan. Meron tayong mix na ganito guys. And na-curious lang ako kung anong lasa nito kaya kinuha ko siya. And this will be my last pagkain for today dito sa Chinatown sa Bangkok, Thailand. So ngayon kakainin natin siya nakatayo guys kasi wala siyang pwesto na talaga upuan. Yung mga upuan is for the restaurant. So ipapakita ko na lang yung iba-ibang flavor yan. For 40 baht ko, so pumapatak siya bawat isa is 10 baht, no. So tikman na natin. Yan, wala. Hindi na maayos itong vlog na to. Tumabi na ako, nagtingin ako ng magandang pwesto. And papakita sa inyo guys, ayan. Tikman natin. Yung pinaka nyo guys, parang apa. Tapos nilagyan siya ng icing sa gitna. Ito itong icing. Tapos yung orange. Ano ba siya? Para siyang gulay na parang pinatamis. Para sa akin ano lang siya, so-so lang. Siguro para sa mga mahilig sa matamis talaga. Sobrang tamis niya guys. Mas maganda sana kung yung itong pinaka niya is hindi na matamis, no? Kaso lahat matamis, so anong nangyari? Na-oversweet siya. Ito naman, may sesame, may black sesame seeds siya guys. So ayun sa loob. Na nag-create din ng flavor, nagpasarap. Mas masarap itong isang to. Yung isa kanina talaga sobrang tamis. Ito kasi wala pala siyang icing, oh. Kaya siguro ito naman balanse. Okay.
binabawi ko na yung sinabi ko guys, masarap siya. Yung isa kanina na isang flavor, yun yung hindi masarap talaga. Pero ito masarap. Approve sa akin ito. Parang na ano na akong kumain nung may icing. Kasi hindi ako nasarapan kanina. Ito naman guys, yung pangatlo. Okay. So, bawat ano pala, may sarili-sarili siyang ano no. Sarap. Ito masarap din to siya guys. Wala siyang asin tamis. Kunting-kunti lang. Para siyang binukayo na hindi ganoon katamis. Ganoon siya. Ako may recommend ko na wag niyong orderin yung isa. Kasi sobrang tamis na talaga. Parang sumakit pa yung lalamunan ko dahil sa yung una kong tinikman kanina. Pero yung sumunod, masarap siya guys. Yan yung pang-apat, yung panghuli. Ito may icing din siya guys, no? Okay, ito sa akin. Katamtaman yung tamis. Unlike yung nauna kanina na sobrang tamis talaga. Ito okay lang siya. Kahit na may icing siya. Okay, finish. Na yan na nga guys, tapos na ako dito sa pagpo-food trip dito sa Chinatown, dito sa may Bangkok, Thailand. And right now, pauwi na ako. So may re-recommend ko sa inyo na subukan nyo rin mag-food trip dito sa Chinatown kasi marami talaga kayong mapagpipilian. Kung meron kayong budget, may maraming seafoods dyan, maraming mga restaurant na masasarap talaga guys. And kung budget naman kayo, meron din naman mga budget friendly na mga pagkain kagaya ng mga kinain ko. Ayan. Diba? So kung gusto nyo rin i-challenge yung sarili nyo na kumain ng mga kinain kong insects, meron din dito nyan. So kung gusto nyo rin ng mga souvenir items sa bibili, marami din dito nyan guys. So dahil tapos na ako, dyan ko natatapusin itong vlog na to guys. Kung gusto nyo itong vlog na to, please do like, share, and subscribe sa aking channel. At i-ring nyo na rin yung bell button para updated kayo sa lahat ng aking gagawing vlog guys. And that's it for today guys. Bye!